Yeah. Kapag kailangan ko ng espasyo, doon ako pumupunta. Isang lugar na takasan na walang nakakaalam, kung saan malaya kong nailalabas ang lahat at tinaharap ang kasamaang nagpapabigat sa aking kaluluwa. Dala ko ang galit ko, bitbit ko ang sakit, lahat ng emosyong di ko maipaliwanag. Doon ko natagpuan ang Diyos at napuna ng butas na yon. Siya ako at ang sarili ko sa malungkot na daang alikabok na yon. Kailangan ko ng lugar para dalhin ang mga pagkakamali ko. Ayokong makita ng pamilya kong umiyak ako. Hindi nila malalaman kailanman napasan ko lahat ng bigat na to. Kinakaya ang pressure ng pagtataguyod, walang bakas ng hirap ang dapat makita sa mukha ko. Kapag tinanong kung ayos lang ako, ngiti lang ang isasagot ko. Papaandarin ng makina para ilayo ako. Bawat milya binibilisan kong lagpasan ng emosyon. Sa daang yon ko natatagpuan ang kapayapaan. Naalala ko si Itay, sinabi niya sa'kin ng tungkol sa mga panahong ganito. Sa daang yon, payapa ang isip ko, patuloy lang sa pagmamaneho, palayo sa buhay. Tinatanggihan ang pagbabago, kaya kailangan ko ng espasyo, doon ako pumupunta. Isang lugar na takasan na walang nakakaalam, kung saan malaya kong nailalabas ang lahat at tinaharap ang kasamaang nagpapabigat sa aking kaluluwa. Dala ko ang galit ko, bitbit ko ang sakit, lahat ng emosyong di ko maipaliwanag. Doon ko natagpuan ang Diyos at napuna ng butas na yon. Siya ako at ang sarili ko sa malungkot na daang alikabok na yon. Sinubukan ko ang lahat para magtanim ng binhi at diniligan ko ang lahat ng nasa buhay ko. Pero bilang lalaki, ang tanging bulaklak na makukuha mo ay kapag anim na talampakan ka na sa ilalim sa araw ng paglisan mo. Sa tingin ko, nararamdaman ko na ang sakit na naramdaman ni Itay. Unti-unti nang lumalalim paglingon ko, mga mata niya lang ang nakikita ko. Sabi niya ang bahay ay hindi tahanan hanggat hindi mo itinayo sa respeto, kasama ang mga anak at asawang mapagmahal. Kung makapagsasal